Ganito yung gawin nyo para hindi masayang ang mga lumang papel at durog na uling dyan sa bahay nyo. Papel na uling na mas matagal maabo at mas malakas ang apoy. Paper Briquettes version 2. Tara, ipakita ko sa inyo kung paano namin ito ginawa. So una po, yung mga papel na hindi nagamit, ilagay po natin sa tubig para matunaw po yan or lumambot. Ito po yung mga papel na pinag-drawing-drawingan po ng mga anak ko. Imbis na po na sunugin ng sunugin, itapon na po. Gagawin po namin yan, papel na uling. Pero ngayon po, may twist na po yan. Kumbaga po, version 2 na po ito. Mas malakas po yung apoy and mas matagal pong maabo. Gawa po na, haluan po namin yan ng ito pong uling na durog. Kapag po paubos na yung uling namin, yung po nasa pinakailalim na ng sako, durog na po yan. Yan po. Hindi niyan po mamaya, mas lalo ko po yan dudurugin. Ito po nasa 1 kilo po ito sa estimate ko. Then yung papel ko po, nasa mga 3 kilo po yan. Ito naman po yung bagong uling namin. Ito pong ginagawa po namin ito, pang tudyong po namin yan o pang alalay po sa uling para mas matagal pong maubos itong uling namin. So ngayon po, tuloy yung sabi ko, tunawin lang po natin yung mga papel. Habang nakababad po yung mga papel, ito pong mga durug-durug na uling, mas lalo ko po itong dudurugin. Kumbaga, papawderin ko po ito. Ito po siya. Mas dudurugin ko po ito. Isang oras lang po namin binabad sa tubig. Ngayon po, malambot na yan. Pira-pirasuhin na po natin. Durug-durugin na po natin yan. Salain po natin para matanggalan po ng tubig. Ganyan lang po. Yan. Magiging ganito na po siya. Ito po yung mga papel na medyo bahagyang na-drain po namin ng tubig. Ito po yan. Then ito naman po yung uling na nadurog ko po. Hindi naman po kailangan durog na durog. Kung mapansin po ninyo yan, may mga buo pa po yan. Okay lang po yan. So ngayon po, itong dalawa po, pagsasamahin ko po yan. Gamit po kayo ng must ha, kapag gagawa po ng ganito. Yung pong papel natin, hindi po yan totally tuyong-tuyo. Mamasa-masa pa po yan. And then yung papel na po yan, yan din po yung magiging natural binder natin. Hindi na po tayo maglalagay ng cornstarch. Ito po, kapag nahalo na pong mabuti, ready na po ito para ihulma. Ito na po, ihulma ko na po. Ito lang po ulit yung gagamitin ko. Kuha lang po ako ng konti. Pinigyan ko po ng bahagya. Then pupukin lang po natin para mabawasan po yung tubig. And then palabasin po natin. Ito po yung kalalabasan po. Dapat po kasi nito siksik na siksik. Kapag po siksik na siksik yan, mas patagal po yung maubos at mas malingas po, mas maapoy. After po natin mahulma, ito po, patutuyuin po natin sa araw. 2 to 3 days po or hanggang sa totally maging tuyong-tuyo po talaga sila. Makakapal po yan. Ito po, 2 araw ko na po itong napatuyo sa araw. Tuyong-tuyo na po yan. And magaan na din po siya. So ngayon po, ready na po itong gamitin sa aming pagluluto. Ganito po yung ginagawa namin ito. Imbis po na uling yung ilagay namin dito, ito na po yung tinutudyong namin or inaalalay po namin dyan. Yan na po. So nakakatipid po kami sa uling. Malakas din po yung apoy niyan. And then may lulutuin pa po akong malaki. Yun. Yan po. Ayan po. Malakas po yung baga niyan. Mainit po yung masyado. So yun lang po. Sana po makatulong ang amin DIY, uling and papel na briquettes. Bye bye!